Sa mga taong sa Diyos po naniniwala, sila po ang nakararanas ng kanyang himala. Ito po ang patotoo ng mga taong nanalangin, nanalig, nagtiwala, naghintay, at nagtagumpay. Ngayon po, sila ang nagkikwento, sila po ang nagpapatotoo. Dalangin ko po sa mga susunod na pagkakataon. Ikaw naman po ang makapagbigay ng iyong kwento at patotoo. Daalang ko pong magbibigay ng kapurihan, karangalan, at kalwalhatian sa ating dakilang Diyos. Kung gusto ko daw po talaga, bumalik daw po ako para maalagaan po ako sa gamot. Marami po nagsasabi sa akin na nagtatanong, ako po daw po ay buntis. Wala na po ako naitanong sa OB. Sinabi niya lang po sa akin na pumunta po ng hospital dahil 5 months na nga po kailangan ko na pong magpa-check up na po sa hospital na mismo. Nais ko lang po ipagmalaki at ipagyabang po yung ginawa po ng Lord sa buhay ko. Mayroon pong mga pagpapala na ibinibigay sa atin ng ating Panginoon na unexplainable, hindi mo mapaliwanag po. Nung dalaga po ako po ay sinabihan na po ng doktor, hindi po ako makakabuo ng baby. Kasi po ako po ay dinadatnan lang po ng buwan ng dalaw sa isang taon na 3 beses hanggang 5 lamang po. Kung gusto ko daw po talaga, bumalik daw po ako para maalagaan po ako sa gamot. So last year po ako po ay kinasal dito po sa Taiwan. Parehas po kami naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po naman po kami nagmamadali na magkaroon po ng regalo galing sa ating Panginoon. Ako po ay nagbakasyon last February po kasama po ang aking asawa sa bansang Pilipinas. Siya po ay 12 years na rin po, graduate na rin dito sa Taiwan. And sinabayan ko po siya, nagbakasyon po ako ng 1 buwan sa bansang Pilipinas po. And bumalik po ako dito na ako lamang po mag-isa ng March 5 po. Siguro ilang linggo lamang po nakalipas. Marami po nagsasabi sa akin na nagtatanong, ako po daw po ay buntis. Ang sinasagot ko po lagi ay hindi. Dahil po, wala po talaga ako nararamdaman, any symptoms po. And regular na rin po kasi sa akin, parang normal na din po na hindi po talaga dinadalaw ng buwan ng dalaw bilang babae po. And isang beses po after church po, parang na-curious na po ako kasi kakatanong po nila sa akin, gusto ko po mapatunayan kung para mawala na po sa akin, ako mismo po mawala po yung curiosity ko. Pumunta po ako sa PX Mart, hinanap ko po talaga kung saan makakabili ng PT. Bumuwi po ako ng dorm, tinry ko po siya agad. And ang bilis niya pong nagtulay. So, hindi po ako makapaniwala kasi po yung tiyan ko parang normal lang naman po, hindi naman din malaki. Kinabukasan po agad, pumunta po ako ng OB nang ako lang mag-isa, wala po akong pinagsabihan. Sabi po nila sa akin, sige, ultrasound ka po, ultrasound nga daw po ako. Then, ultrasound po ako, doon po nakita na may baby nga po sa tiyan ko. How many months, Doc? Oh, may bibig na siya. Ay! Ay, ang cute! Ang laki na niya, Nikolay. Okay, see the baby's face? Yeah. Okay, here is the nose, lip, and the chin. Yes. Ang tinanong ko pa po sa OB as a first time po, sabi ko, baby po ba yan? Sabi ko, that's a baby. Tinanong ko pa po siya. Sabi niya, yes, it's a baby. Tapos po, dara-diretso na po siya. Sinabi niya lang po kung ilang months. Umabot po siya ng 5 buwan na hindi ko po alam na nasa tiyan ko po. Wala po siyang symptoms. Umabot po siya ng 5 buwan. And wala na po talaga gender reveal, as in na-surprise na rin po ako. Sinabi niya na po agad na it's a boy. Wow. So hindi po ako makapaniwala na, sabi ko, wala na pa ako naitanong sa OB. Sinabi niya lang po sa akin na pumunta po ng hospital dahil 5 months na nga po kailangan ko na pong magpa-check up na po sa hospital na mismo. Tapos po, tinawagan ko na po yung aking asawa sa Pilipinas. Hindi rin po siya makapaniwala.
Ang niloloko niya lamang po ako daw po ay buntis daw po sa kanin. Hindi din po siya makapaniwala. Salamat sa Lord dahil, talagang nagtanong pa po nga po ako, sabi ko, "Kumpleto po ba yung kamay, yung paa niya, wala po bang diferensya?" Dahil po umabot siya ng 5 buwan sa tiyan ko na hindi ko man lang po nalaman, wala po siyang alagang vitamins. Kaya salamat sa Lord kasi, ito yung blessings. Matatawag ko pong miracle baby po talaga siya dahil, um, tunay na ang Diyos talaga ang nagbibigay ng himala po sa ating lahat. Tunay na itong baby na 'to ay miracle po talaga sa aming mag-asawa dahil po kami ay kaka-1 year lang. Last May 8 po, ito po yung binigay na regalo, maagang regalo po sa aming mag-asawa po. Ayun po, sa Diyos ko po lahat binabalik, lahat ng kapurihan, pasasalamat po, maging ang aming magiging anak po. Salamat. Yeah. Praise God. Hallelujah. Ang galing naman. Itong patotoo ni Nicole, this is, I should say, one for the book. This is a testament of God's covenanted promises to JIL Taiwan. Jeremiah 32 verse 17. Our Lord God, behold, you have made the heaven and the earth with your mighty power, with your great and outstretched arm. There is nothing too hard for you. Jeremiah 32 verse 27. Behold, I am the God of all flesh. I am the Lord, the God of all flesh. Is there anything too hard for me? Ito'y pagpapatunay, the power of God is not limited by distance, space, or even time. Sabi ng doktor, imposible, bago pa ikasal, alam na niya na talagang imposible. Imposible. Pero because of her faith, ang kanyang pananampalataya at ng kanyang asawa ay sa Diyos sila nagtitiwala, God can manifest His power, thus fulfilling His word. God superseded the law of nature, the law of science. So congratulations. So this is for the glory of God. Amen. Daddy, kasi si Nicole at saka yung kanyang husband, ang narinig ko, they are faithfully serving God. Yun ang kanyang, pareho silang worker at pareho na nilang tinanggap yung kanilang kapalaran na pwedeng hindi na sila magkaanak dahil nga sa sitwasyon ni Nicole, no? Himala na lang kung sila yung magkakaanak. Kaya nga nung i-ultrasound siya, sabi niya, talaga po bang baby yan? Tapos yung asawa niya sabi, kanin lang yan. So talagang makikita mo sa kanila na talagang they are not expecting the baby. Kaya nga tumagal ng 5 buwan sa tiyan na hindi na mamalayan ni Nicole kasi hindi nga niya ini-expect yung blessing na yun eh. Pero ito ang sabi ng salita sa Deuteronomy 28 verse 1, Nicole. Ang sabi dito, if you fully obey the Lord your God and carefully follow all His commands I give you today, the Lord your God will set you high above all the nations on earth. All these blessings will come on you and accompany you if you obey the Lord your God. Amen? So ito talaga isa sa mga paborito kong verse. Kasi yung blessing para sa akin, hindi yan hinihiling. No. Kapag naglilingkod ka sa Diyos, yung blessing, yung himala, ay talagang pa-follow. Ang sabing ganun, all these blessings will come on you, darating sa'yo, and accompany you, sasamahan ka. Kaya nga, ang aking description dun sa blessing,
kapag naglilingkod ka sa Diyos, parang anino na sumusunod sa'yo, sumasabay sa'yo. Sometimes, yung anino na sa harapan mo, nag-overtake. At si Nicole ay hindi exempted. No? Hindi siya exempted. Tayong lahat dito sa Virtual Family Altar, alam ko mayroon tayong kanya-kanyang dinidesire sa ating puso. So, isa lang ang bagay na dapat natin gawin. The more na malaki yung inyong pangangailangan sa Diyos, the more na sikapin nating sundin ang kanyang plano, ang kanyang kalooban, ang kanyang salita. And I believe you don't need to struggle. The blessings will accompany you. It will follow you. It will overtake you. Yun, kung paanong nangyari kay Nicole at sa kanyang asawa. Muli, congratulations Nicole at God bless you. Praise be to God. Tunay pong dakila ang katapatan ng ating Diyos sa lahat ng taong lubos na nagtitiwala sa Kanyang kapangyarihan. Ito po mismo ang naranasan ng ating kapatid na si Sister Nicole. Siya po ay sinabihan ng doktor na maaring hindi po siya magkaroon ng anak sa kadahilanan na siya po ay 3 hanggang 5 beses lamang magkaroon ng buwanang dalaw sa isang taon. Ngunit hindi nabagabag si Sister Nicole sa balitang ito. Sa halip, patuloy siyang nagtiwala, nagtapat sa paglilingkod sa ating Diyos. Inilaan ang kanyang oras para sa kapurihan ng ating Panginoon. Ipinagkatiwala sa Diyos ang kanyang sitwasyon dahil batid niya sa kanyang puso na may magagawa ang ating Diyos. Pinanghawakan niya ang pangako ng Diyos sa Psalms 37 verse 4. Delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. At ito nga po mismo ang naranasan ni Sister Nicole sapagkat namangha po siya sa kanyang natuklasan dahil siya po pala ay 5 buwan na pong buntis. Tunay pong kamangha-mangha ang himalang itong nagmula sa kamay ng ating Diyos. Totoong buhay ang kanyang salita sa Job chapter 5 verse 9. He performed wonders that cannot be fathomed, miracles that cannot be counted. Patunay na ang Diyos ay patuloy na ipinapamalas ang kanyang kapangyarihan sa mga taong lubos na nampalataya sa kanyang pangalan. Labis na kagalakan ang nadama ni Sister Nicole sa napakagandang regalong tinanggap niya mula sa ating Diyos. Ito nga po ang kanyang miracle baby, sapagkat ito'y patunay at buhay na patotoo na ang Diyos na kanyang pinaglingkuran ay tunay na Diyos ng himala. Muling ipinamalas ng Diyos ang kanyang salita sa Psalm 77 verse 14. You are the God who perform miracles. You display your power among the people. Mahalaga ang pananampalataya sa paglilingkod sa ating Diyos dahil ito po ang susi upang maranasan natin ang himalang pagkilos ng Diyos sa ating mga buhay. Nais nyo rin po ba na maranasan ang kapangyarihan ng Diyos na magpala, magpagaling at magligtas ng buhay? Kung nais po natin, marapat po o kinakailangang tanggapin po natin si Jesus bilang ating Diyos, Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Sapagkat sinabi sa kanyang salita sa Acts chapter 2 verse 21, and everyone who calls in the name of the Lord will be saved. Kung nais nyo po, tayo po ay sumunod sa isang maikling panalangin ng pagtanggap. Tayo po ay yumuko, pumikit at manalangin. Panginoong Jesus, ako po ay lumalapit sa iyo. Nagpapakumbaba, humihingi po ng kapatawaran sa lahat ng aking kasalanan. Hinihiling ko po na hugasan niyo po ako sa iyong dugo na natigis sa cross ng Kalbaryo. Binubuksan ko po ang aking puso
pinapapasok kita at tinatanggap kita bilang aking Diyos, Panginoon at sariling tagapagligtas. Mula sa oras na ito, kayo na po ang maghari sa buhay ko. Ang kalooban mo po ang siyang masunod. Maraming salamat po. Amen and amen. Ako na lamang po ang siyang mananalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, narinig mo po, Diyos, ang panalangin ng bawat babae at lalaki na sumusunod sa programang ito. Dalangin ko, O Diyos, igawad niyo po ang katugunan ng kanilang panalangin at gawin niyo po silang tunay at ganap niyong mga anak. Buksan niyo po, Diyos, ang durungawan ng kalangitan at ibuhos ang rumaragasang pagpapala sa kanilang mga buhay. At kung meron man sila, O Diyos, kailangang himala mula sa iyong kapangyarihan sa lahat ng aspeto ng kanilang buhay, aspetong espiritual, pisikal, pinansyal at emosyonal. Dalangin ko, O Diyos, na ibuhos mo ang mga himalang ito mula sa kalangitan. Dalangin ko, Panginoon, na patuloy na iparanas mo ang iyong kalapitan at presensya sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen and amen. Congratulations po! Kayo po ngayon ay isa na pong tunay at ganap na anak ng ating Panginoon. Kung kayo po ay napagpala sa video ito, maaari lamang pong i-like and share po natin upang marami pang maabot at mapagpala sa episode na ito. Mag-subscribe na rin po tayo sa Jesus is Lord Church Taiwan YouTube channel and i-click na rin po natin ang notification bell upang updated po tayo sa lahat ng ating episode. Maraming salamat po. Hanggang sa muli, pagpalain po kayo ng ating Panginoon. At lagi niyo pong pakakatandaan ng lahat ng problema ay may solusyon dahil si Jesus ang Diyos ng Himala.